Magandang araw po Sir Gimbal at sa lahat ng subscriber ng YouTube channel nyo. Recently ko lang na-discover ang channel nyo noong nag-i-scroll ako sa YouTube at nakita ko ang mga post nyo. Nagsimula po akong makinig sa inyo hanggang sa nag-decide na rin po ako mag-send ng personal kong karanasan para mabasa at mapakinggan din ng iba. Ako nga po pala si Abby, hindi ko tunay na pangalan. Isa po akong call center agent at kasalukuyan nagtatrabaho sa Eastwood. Matagal na po ako sa industriyang ito. Halos ito lang ang naging work ko simula nang makagraduate ako ng college. Malaki po kasi ang sahod sa ganitong trabaho, Sir Gimbal, kaya naman dito na rin ako nagtagal. Katunayan nga sir, dito ko rin nakilala ang boyfriend ko ngayon. Pareho po kaming CSR or Customer Service Representative. Sa call center po kasi pinagtatrabuhan ko ay madalas graveyards ang shift ko, kaya naman wala akong halos time na makihalubilo sa iba. Puro mga katrabaho ko lang at dahil nga panggabi ang shift ko, Sir Gimbal, talamak ang mga kwentong kababalaghan at mga multuhan. Mga kwentong katatakutan kagaya ni Junjun at mga babaeng umiiyak sa CR ng office. Mga iba't ibang tao ang nagkukwento at iba-iba rin ang mga version nila. Ang hindi ko po makalimutan ay ang personal kong karanasan noong bagong salta pa lamang ako sa call center agent. Pre-med student po ako noong mawala ng trabaho ang both parents ko at mapilitan akong tumigil para magtrabaho na lang. 26 years old na ako ngayon, Sir Gimbal. Patigil-tigil din kasi ako ng pag-aaral noon, kaya 26 na nang magsimula ako maghanap ng una kong trabaho. CSR o Customer Service Representative ang madalas isuggest na trabaho ng mga kaibigan ko. Malaki kasi ang sahod, Sir Gimbal, at dahil iyon naman ang habol ko sinubukan kong mag-apply, sa awa ng Diyos ay natanggap ako. Yung tawa ko po noon, Sir Gimbal, abot hanggang langit. Kakapirma pa lang ng kontrata iniisip ko na po kung paano gagastusin ang unang sahod ko. Ganoon naman po ata kapag first job. Excited tayo lalo na pag pera ang kapalit. Pero syempre, kailangan muna naming dumaan sa training bago yung pinaka-work talaga. Na-assign ako noon sa graveyard shift, Sir Gimbal. From 10 PM to 7 AM ang shift ko. Pumayag naman ako kasi first job ko yon at kailangan ko rin ng pera. Maaga ako nung pumasok. First day ko, 9:30 pa lang ay nasa baba na ako ng building. Matapos kunin yung trainee ID ko sa receptionist dumediretso na ako sa training room namin. Yung training kasi madalas sa call center, Sir Gimbal, is yung first 2 weeks ay classroom style kung saan tuturuan kayo ng mga basic. At yung second week hanggang 4th week ay yung mga field training na kung saan magte-take kayo ng iba-ibang calls. Dahil nga sa maaga akong nakapasok noong araw na iyon, inaasahan ko na wala pang tao sa loob ng office. Kaya nagulat ako noong may makita akong tao na nakaupo sa pinakalikod. Nakaupo ito sa pinakahulihang upuan sa dulo ng office. Katabi iyon ang pintuan ng restroom na nakasara naman at may nakapaskil na maintenance. Dahil nga sa dalawa lang kaming naroon at wala naman akong gagawin ay naisipan ko siyang kausapin. Lumapit ako sa kanya, Sir Gimbal. Maayos naman po ang pananamit niya. Nakadress siya ng puting-puti at mahaba ang tuwid na buhok. Maputi rin ang kulay ng mga balat niya at balingkinita ng katawan. Tahimik lang siyang nakaupo roon at nakatingin sa unahan na para bang malalim ang iniisip. Tumabi ako sa kanya at ngumiti. "Hi, trainee ka ba dito?" Ani ko. Hindi niya ako sinagot. Basta lang siyang nakaupo at tila ba hindi ako narinig. Nakakakaba no? Ito kasi ang first work ko kaya hindi ako mapakali. "First work mo rin ba to?" Tanong ko ulit. Hindi na naman niya ako sinagot. Para itong nagbibingi-bingihan sa mga sinasabi ko. Para akong kumakausap ng hangin, kaya naman napagdesisyonan ko ng tumayo na lang at lumabas para sana magtimpla ng kape. Sisi. Ang pangalan ko. Ikaw ba? Napahinto ako sa pagtayo noon at muling bumalik sa pag-upo. Nagsasalita naman pala siya at nakakarinig. Muli akong ngumiti. "Ako si Abby. Trainee ka rin ba?" "Matagal na ako rito. Gusto mo turuan kita ng mga basic?" Sagot nito. Nagtaka ako noon, Sir Gimbal. Paanong matagal na?
Matagal na ba siyang trainee or matagal na siya sa kumpanya? Kung matagal na siya sa kumpanya, anong ginagawa niya sa training room? Ngunit hindi na ako nakapagtanong dahil nagsimula na siyang i-explain ang lahat ng basic. Mula sa kung paano ang maayos na pagpapakilala at kung paano ang tamang pag-handle ng mga kliyente. Naputol lang ang pag-uusap namin noong nagsidatingan na mga kapwa ko trainee at ang trainee instructor namin. Nagpaalam na rin si Sisi sa akin dahil may trabaho pa raw siya. Hindi pala siya trainee, Sir Gimbal. Sobrang close lang daw sila ni Jack na siyang trainee instructor namin. Kaya naman lagi niya itong hinihintay na dumating sa training room bago bumalik sa trabaho. Magkasabay daw sila nag-a-apply noon at magkasabay rin silang natanggap. Nagpapasalamat ako kay Sisi sa mga tips at naalala ko na biniro ko pa siya noon na kung babalik pa siya sa susunod na shift ko para sa iba pang tips. Ngiti lang ang sinagot niya sa akin. Naging abala na ako noong sumunod na oras kaya naman hindi ko na naisip pang sabihin sa instructor namin na nakausap ko ang kaibigan niyang si Sisi. Dahil nga sa bago ay medyo na-overwhelm pa ako sa mga gawain at halos makalimutan ko na ang nangyaring encounter sa bago kong kakilala. Kaya naman sobrang saya ko noong next shift ko. Maaga ulit akong nakapasok at saktong pagpasok ko sa training room ay nakangiting si Sisi ang bumungad sa akin. Nandito ka ulit. Masaya akong bati sa kanya. Lumapit ako sa katabi niyang upuan at doon ako umupo. As usual, nasa pinakadulong upuan siya katabi ng pinto ng restroom. Sabi mo, bumalik ako eh. Aniya. Tumawa lang ako at nagsimulang magkwento. Ikinukwento ko sa kanya mga nangyari noong last shift ko at humingi din ako ng mga tips at tricks na pwede kong magamit sa trabaho. Wala namang pag-aalinlangan na nagbigay siya ng tips. Nagsuggest pa nga siya ng tongue twister na pwede kong aralin para maayos ko ang R ko. Hirap po kasi ako noon sa mga sounds na may R. Iyon na ang simula ng pagkakaibigan namin ni Sisi, Sir Gimbal. Ganoon pa rin naman ang nangyari. Aalis siya kapag simula na ang training ko. Lagi ko na rin inaagahan ang pagpasok. Minsan nga kahit wala akong shift ay gusto kong pumasok para lang makakwentuhan siya. Hindi rin naman kasi nagbigay ng FPCCC. Ang sabi niya sa akin nang minsan ko siyang tanungin wala raw siyang social media. Mas gusto ko kasi ang tahimik na buhay. Iyon ang eksaktong sinabi niya sa akin ng mga oras na iyon. Naintindihan ko naman siya. Sa sobrang toxic ng mundo at ng social media ay minsan ay gusto mo na lang i-delete ang lahat. Hindi rin naman naging mahirap ang communication namin noon dahil sa tuwing papasok ako ay lagi siya naghihintay sa akin para makipagkwentuhan. Kung ano-ano na lang ang pinagkukwentuhan namin, Sir Gimbal. Aliw na aliw talaga ako kay Sisi dahil sobrang sarap niya talaga kausap. Sa sobrang aliw ko nga sa kanya, Sir, hindi ko nararamdaman ng pagod sa trabaho at kahit sobrang hectic ng schedule namin ay nag-enjoy pa rin akong pumasok. Si Sisi rin ang dahilan kung bakit napagtagumpayan ang health training sa kumpanyang iyon at matapos ang ilang linggo ay isa na akong regular employee ng kumpanya. Sa sobrang saya ko noon, Sir Gimbal, bukod kasi sa may natanggap akong pera mula sa training ay mas malaki ang sasahurin ko at mas makakatulong na ako sa gastusin sa bahay. Masaya akong pumasok ng araw na iyon. Inagahan ko talaga para makapagkwentuhan pa kami ni Sisi. Inabutan ko ulit siya sa training room. Same spot. Magandang gabi. Ngayon na kami ipapakilala sa magiging team namin. Masayang bati ko sa kanya. Umupo ako sa tabi niya habang halos mapunit ang pisngi ko sa laki ng ngiti ko. Sobrang saya mo ata. Aniya. Tulala pa rin sa unahan ngunit nakikita ko sa mga mata niya na masaya-saya para sa akin. Tumango-tango naman ako. Diba sinabi ko sa'yo na gusto ko talaga itong work na to. At isa pa, makakatulong na ako kila mama. Salamat sa'yo. Lumingon ako rito at ngumiti. Lumingon naman siya sa akin. Seryoso pa rin ang mukha niya. Wala naman akong ginagawa. Sagot niya. Anong wala? Ang laki kaya ng itinulong mo. Tinulungan mo akong maayos yung pronunciation ko. Saka yung mga inayos mong grammar ko last time. Nakangiting sabi ko rito.
Nga pala, anong araw ka pre, gusto ko sanang ilibre ka ng kahit kopi man lang. Aya ko pa. Naku, wag na. Gagastos ka pa. Tangi nito. Sige na, minsan lang naman. Sige ka, baka magbago isip ko. Naputo lang sinabi ko nang tumayo bigla si Sisi at nagpaalam. Oras na raw ng shift niya. Sakto naman pumasok yung isa kong co-trainer, si Christine. Single mom siya at part-time niya ang pag-call center dahil sa full-time siyang nagtatrabaho sa umaga. Ngumiti lang ito sa akin at tumupo sa unahan. Hindi rin naman nagtagal at nagsidatingan na mga kasamahan namin at pati na rin si Sir Jack. May ilan ng siya announcement sa aming lahat bago kami isa-isang pinakilala sa magiging TL namin. Nagkataon na pareha kami ng TL ni Christine. Habang ang iba sa amin ay napunta sa troubleshooting at chat support kaya iba na ang mga TL nila o team leader. Hindi kami masyadong close ni Christine. Nagingitian kami ng madalas ngunit madalang kami mag-usap. Hindi ko alam ngunit pakiramdam ko ay iniiwasan niya ako. Wala naman akong nagawa sa kanya na pwedeng maging dahilan ng pag-iwas niya sa akin. Ipinakilala kami ng team leader namin sa buong team bago kami pinayagan na maghanap ng sariling naming mga pwesto. Lumingali nga ako sa paligid para sana maghanap ng magiging pwesto ko. Nang madako ang tingin ko sa babaeng nakaupo sa pinakalikod ng silid. Halos tumalon ako sa tuwa nang makilala kong si Sisi iyon. Mabilis akong lumapit sa kanya at naupo sa tabi nito. Nakangiti ito sa akin ngunit kita ko ang lungkot sa mga mata nito. Para bang may gusto siyang sabihin sa akin na hindi ko maintindihan. Magka-team tayo. Masayang bati ko sa kanya. Tipid lang itong tumango. Nagsimula na kaming magtrabaho kaya naman hindi ko na halos nakakausap si Sisi. Umalis din siya sa pwesto niya nang hindi ko napapansin at hindi ko siya nakita pa. Kahit noong break time may hinahanap ko si Sisi sa buong office hindi ko siya nakita. Ipinagtanong ko pa siya sa isa sa kasamahan namin. Ang kaso ay bagong salta lang din mula sa kabilang branch ang pinagtanungan ko kaya hindi siya kilala at sinabihan lang ako nito na may iilan sa amin ang nasa meeting kaya baka isa si Sisi roon. Iyon na lang din ang nasa isip ko. Imposible naman kasing hindi magpaalam sa akin si Sisi palagi naman nagpapaalam iyon bago umalis simula pa noong una. Nag-decide na lang ako na mag-break time mag-isa. Sa susunod na araw ko na lang siya siguro ililibre. Nagtitimpla ako ng kape noon nang lumapit sa akin si Christine. As usual, nakangiti lang ito sa akin ngunit hindi naman niya ako kinakausap. Nagsimula din itong kumuha ng tubig mula sa water dispenser. Pinabayaan ko na lang siya. Nagpasya na lang ako na tapusin ang break ko at bumalik na sa pwesto ko para roon intayin ang pagdating ni Sisi ngunit nang akmang aalis na ako noon ay hinawakan ni Christine ang braso ko para pigilan ako. Abi, mahina ngunit pulido nitong binanggit sa pangalan ko. Nakikita mo rin siya, hindi ba? Tanong niya. Nangunot ang noo ko noon, Sir Gimbal. Anong nakikita? At sinong siya? Napabuntong hininga si Christine nang makita ang reaksyon ko. Tila ba nag-aalangan pa itong sabihin ang kung anong gusto niyang sabihin ngunit sa huli ay inaya ako nito papunta sa dining table ng kitchen. Yung white lady, malakas ngunit pabulong nitong sabi. Napalingalinga pa ito bago muling tumingin sa akin. Yung multo sa training room. Natulala ako sa kanya. Hindi ko alam pero parang nabingi ako sa narinig ko, Sir Gimbal. Sinong white lady at multo ang sinasabi niya? Lagi mo siyang nakakasama. Dagdag pa ni Christine ang akmang magsasalita na ako. Minsan ko na kayong nakitang magkausap. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Pakiramdam ko noon, Sir Gimbal, parang unti-unting naglalaho ang mga gamit sa paligid at ang tanging natira lang ay kaming dalawa ni Christine. Hindi ako makasagot. Hindi rin ako makagalaw sa pagkabigla. Si Sisi ba ang tinutukoy niya? Matagal ko nang gustong makausap ka. Pero lagi kasi siyang nakabantay sa'yo. Ngumiti si Christine sa akin. Hindi ka ba nagtataka kung bakit iniiwasan ka ng mga co-trainee natin? Akala kasi nila naaaning ka na at nagsasalita ka mag-isa. Pero alam ko,
dahil nakikita ko rin siya. Hindi pa rin ako makasagot, Sir Gimbal. Hindi ko malaman kung ano ba ang isasagot ko kay Christine. Matagal ko nang napapansin ang pag-iwas sa akin ng mga co-trainee namin. Kinakausap lang nila ako kapag kailangan at deadma sila kung wala. Akala ko ay hindi lang nila ako gustong kausapin kaya pinagsawalang bahala ko lang ito. Wala naman kasi akong pakialam kahit wala akong kaklose sa mga kapwa ko trainee dahil work naman ang pinunta ko at isa pa, mas nawiwili akong kasama si Sisi. Mahaba ang buhok at nakaputi. Nanginginig na boses na tanong ko. Hindi ko rin maintindihan ang pangyayari, pakiramdam ko ay nananaginip ako. Ngunit sa kabilang banda ng isip ko ay unti-unti kong napagtatagpi ang mga sinasabi ni Christine. Noong tumango nga siya ay doon ako napahagulhol ng iyak, Mr. Gimbal. Mabilis naman ako nitong inalo. Doon din naging malinaw sa akin kung bakit tuwing darating ang ibang mga kasamahan ko sa trabaho ay magpapaalam siya at kung bakit iisa lang ang suot niyang damit tuwing makikita ko siya sa halos 2 buwan namin na pagiging magkaibigan. Hindi ko naman kasi pinansin ang pananamit ni Sisi, Sir Gimbal. Marami naman kasi ako kakilala na iisa lang ang damit pamasok o kaya naman pare-pareho lang ng style ang damit. Sinamahan ako ni Christine hanggang sa kumalma ako. Sabay kaming bumalik sa mga pwesto namin at halos hindi na ako nakakapagtrabaho noong sumunod na oras. Mabuti na lang at mabait ang TL namin at pinagbigyan ako dahil first day pa lang naman. Sabay rin kami umuwi ni Christine at halos pilitin niyang ihatid ako. Tumanggi naman ako at nagpasalamat. Lolokohin ko ang sarili ko kung sasabihin ko sa inyo na hindi ko kinonsiderang mag-quit na lang. Inisip ko rin pong magpalit na lang ng company dahil sa nangyari pero syempre kailangan na kailangan ko ng pera para suportahan ang mga magulang ko. Kaya pinilit kong pumasok noong mga sumunod na shift ko. Pagpasok ko pa lang sa opisina ay agad akong hinila ni Christine papunta sa mini kitchen ng office. Nagtimpla siya ng kape bago umupo sa katabing upuan ko. Bumuntong hininga muna siya ng malalim na para bang nag-iipon ng lakas ng loob bago magsalita. Ayon kay Christine, Sir Gimbal, kinausap niya si Sir Jack tungkol sa nagpapakitang multo na si Sisi. Noong una, tila ay ayaw nitong magsalita ngunit nang pilitin siya ni Christine ay wala na itong nagawa. Kung hindi magkwento na lamang. Totoo raw na kasabayan niya mag-apply sa trabaho si Sisi. Katunayan nga raw ay naging close sila nitong training days pa niya. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit nakapasa si Sir Jack sa training. Nagkahiwalay lang daw silang dalawa noong na-assign siya sa chat support at si Sisi ay sa regular calls. Masipag at matalino raw si Sisi. Kahit noon raw na magkahiwalay na sila ng department nakakabalita pa siya na nagtatap agent ito at nakakakuha ng incentives. Sikat rin ito sa mga kalalakihan dahil sa mahaba nitong tuwid na buhok at balingkinita ng kanyang katawan. Lagi raw talaga itong nakadress na puti na minsan ay pinapatungan ng jacket. Masaya naman daw sa trabaho si Sisi. Minsan-minsanan lang daw sila nakakapag-usap at nagkakabalitaan ng mga nangyayari at laging masayang event ang binabalita sa kanya ng babae. Hanggang sa dumating ang 1 taon nila sa trabaho. Nakatanggap na lang daw ng balita si Sir Jack na naging kabit si Sisi ng isa sa mga team leader. Ang pagpapakilala raw nito sa babae ay single siya at dahil kakabreak lang ni Sisi noon sa long-term relationship nito ay madali siyang nauto ng lalaki. Nalaman daw ng asawa ng lalaki ang relasyon nito at ni Sisi. Pinahiya raw ito ng babae sa Facebook at nireport sa company para mawala ng natrabaho. Ayon kay Sir Jack, na-depress daw ng sobra si Sisi sa nangyari at dahil doon nagawa nitong kitilin ng sariling buhay. Ang sabi pa ni Sir Jack ay madalas daw talagang magpakita si Sisi sa mga bagong agent. Madalas nitong ginaguide ang mga agent kapag nakapasa na ang mga ito ay doon siya maglalaho na parang bula. Isa rin daw sa pinagsisisihan ni Sir Jack sa buhay ay ang hindi man lang nakatulong kay Sisi noong kailangan nito ang tunay na kaibigan. Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon, Sir Gimbal. Hindi ko alam kung papaniwalaan ko ba ang mga naririnig ko pero wala rin namang ibang explanation kung bakit ako lang at si Christine ang nakakakita sa kaibigan ko. Ilang linggo din akong tulala noon. At kung wala nga si Christine ay malamang palagi akong napapagalitan ng team leader namin.
Buti na lang din ay kinausap ito ni Sir Jack about sa nangyari kaya naman medyo naging madali ang mga gawain ko sa trabaho hanggang sa sumapit ang unang buwan ko sa kumpanya. Unang sahod iyon. Umaga pa lang ay binudget ko na ang pera ko para sa mga gastusin. Nag-usap na rin kami ni Christine kung saan kami kakain para mag-celebrate. Nauna si Christine na bumaba ng building ng araw na iyon dahil kinausap ko pa ang team leader namin. Mag-isa akong sumakay ng elevator at pinindot ko ang ground floor. Nagtatype ako ng text kay mama noon at tinatanong ko kung may gusto ba siyang ipabili dahil nakuha ko ng sweldo ko nang biglang bumukas ang elevator. Akala ko noon ay nasa ground floor na ako ngunit nang mag-angat ako ng tingin mula sa cellphone ko ay nakita ko ang dugo ang sisisi na nakatayo sa labas ng elevator. Ibang-iba na ang itsura niya, Sir Gimbal. Nakasuot pa rin siya ng bestida ngunit puro dugo iyon. Pati ang mukha niya ay puro dugo rin. Gulong-gulo ang buhok niya at sobrang dungis nito. Para bang nakikita ko si Sisi noong araw na magpakamatay siya. Ang pinagtataka ko lang ay imbis na matakot ako ay napangiti ako. Napangiti ako ng malungkot at ganoon din si Sisi. Libre mo ng kape yung bago mong kaibigan ha. Aniya, napatulo ang luha ko. Unti-unti nang sumara ang elevator at ganoon din ang unti-unting paglalaho ni Sisi. Gulat na gulat si Christine noong makita niyang umiiyak ako pagdating ko ng ground floor. Tinanong niya ako kung anong nangyari ngunit hindi ko na ikinuwento pa. 1 taon lang ang tinagal ko sa kumpanyang iyon, Sir Gimbal. Matapos ang 1 taon ay nakatanggap ako ng mas magandang offer sa ibang kumpanya kaya naman lumipat ako. Hanggang sa tumagal at nakilala ko na po ang boyfriend ko. Magkaibigan pa rin po kami ni Christine at madalas nagbabanding pero magkaiba na po kami ng kumpanya. Marami pa rin po akong naririnig ng mga kwentong katatakutan ngunit wala pa rin makakapantay sa kwento ni Sisi. Araw-araw ko pa rin siyang naaalala at ipinagdadasal ang kaluluwa niya. Sa ngayon, masaya pa rin naman ako sa trabaho ko dito at nag-e-enjoy. Marami pong salamat sa pagbabasa. God bless po sa channel nyo. Nga pala Sir Gimbal, just in case na may magtanong lang po. Opo, nilibre ko po ng kape si Christine gamit ang unang sweldo ko. At doon na po nagtatapos ang kwento natin mga kagimbal. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, ay huwag nyo na pong kalimutang mag-subscribe at pindutin nyo na rin po ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video.